Suspendido sa pwesto si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ayon sa DILG, bunsod ito ng reklamong administratibo laban kay Garcia dahil di mano sa usurpation of power o pag-angkin niya sa kapangyarihan na hindi naman sa kanya bilang gobernador. Pero nanindigan si Garcia na hindi niya susundin ang suspension order. Siya pa rin daw ang gobernador kahit nakapanumpa na ang kanyang vice-gobernador na si Agnes Magpale bilang acting governor. Ayon kay Garcia, politika ang nasa likod ng kaso laban sa kanya. May report si Ian Cruz. Kakabukas pala ng Kapitolyo ng Cebu nang dumating si DILG Regional Director Attorney Ananias Villacorta sa opisina ni Governor Gwen Garcia para iserve ang suspension order sa gobernador. Pirmado ni Executive Secretary Paquito Ochoa ang kautosang suspendin si Garcia ng 6 na buwan hanggang May 2013 ang pagtatapos ng kanyang termino dahil sa di umano'y grave abuse of authority. Nagmula ito sa reklamong administratibo laban kay Garcia na inihain ni dating Cebu Vice Governor Greg Sanchez Jr. dahil sa di umano'y usurpation of power o pag-angkin ng kapangyarihang hindi sakop ng kanyang tungkulin bilang gobernador. Kasama rito ang di umano'y pagharang ni Garcia ng pondo para sa yumaon ng si Sanchez at pagpirma ng appointment ng contractual at casual employees ng Office of the Vice Governor. Wala si Garcia nang dumating si Villacorta kaya ang kautusan ipinaskil na lang sa dingding. Ang role sa DILG is only to implement the order of the Office of the President. Agad na dumiretso si Villacorta sa opisina naman ni Cebu Vice Governor Agnes Magpale para panumpain siya bilang acting governor. Pagdating ni Garcia sa Kapitolyo, naglabas siya ng sama ng loob. Malinaw raw na politika ang nasa likod ng kanyang pagkakasuspinde. With 6 months left of my term at ngayong pang Pasko, pinalabas nila ito. Binigyan ako ng 6-month suspension which is very, very grave. They would try to say na hindi politically motivated, but I think alam na alam yan sa taong bayan. May kasabihan tayo sa English, let's call a spade a spade. Himutok ng gobernador, una, hindi raw inihain ng personal sa kanya ang suspension order at pangalawa, wala raw bisa ang reklamo dahil pumanaw na ang complainant na si Sanchez. Pero ayon sa suspension order, para sa mga kasong administratibo, hindi basihan ang pagkamatay ng complainant sa pagbasura ng kaso dahil ang nagrereklamo ay itinuturing lamang na testigo. Nanindigan naman si Garcia na hindi siya bababa sa pwesto. As far as the executive department is concerned, all the department heads are one in agreement that I am the governor. I am the duly elected governor. I am still governor of Cebu. Ang acting governor na si Magpale, wala raw magagawa kundi sumunod sa mandato sa kanya. I'm here because operation of law, I have no choice. Tumatakbo bilang kongresista si Garcia sa ilalim ng partido na kaalyado ng oposisyon, ang United Nationalist Alliance o UNA. Ang kapatid naman niyang si John Garcia ang tatakbong gobernador kalaban si Hilario David ng Bacod Party na kaalyado ng Liberal Party ng Pangulo. Si Vice Governor Magpale ay miyembro rin ng Bacod Party. Ayon sa UNA, tila power grab daw ang ginawa ni DILG Secretary Marojas at ng Liberal Party. Paliwanag naman ni Secretary Rojas, dumaan daw sa tamang proseso ang reklamo hanggang sa napagdesisyonan nito ng Office of the President. Disciplining authority lang naman daw ang naging papel niya bilang kalihim ng DILG. Hindi ko iniiwasan yung politika dito pero mali naman siguro na lahat na lang ay sasabihin dahil sa politika ito, dahil sa politika ito. Yung sagot na dahil sa politika ito, yan ay tinutukoy niyan yung motibo. Pero bakit hindi na lang nila sagutin yung nilalaman ng reklamo? Iginit din ng Malacanang na walang bahid politika ang suspensyon ni Garcia. I can assure you politics has nothing to do with it as far as we're concerned. No? May mga prosesong sinunod yung mga kaso na yon. And if you look at it one way, sasabihin pag kumilos, sasabihin politically motivated. Pero kung hindi rin kumilos, may magsasabi rin na politically motivated. So we're entering the season where pretty much you're damned if you do, you're damned if you don't. So para sa amin, we'll just let the processes take their course. Ian Cruz, GMA News.